Biglang moonwalk ka. Magandang gabi, at least ngayon nakilala nyo na ako. Ako si Doc Marites. Bakit naging Doc Marites? Kasi ang mga followers ko ang may kasalanan. Sino ba mga followers ko dito? Wow! Kasi nagsishare po ako ng mga health. Yes. Pero nagsishare din ako ng mga chismis. Pero bini-verify ko naman kung naghiwalay ba yung mga artista na yon. Kaya sabi ng mga followers ko, Doc, hindi ka lang doktor. Marites ka rin. Kaya ang tawag sa iyo, Doc Marites. Ngayon, ako po'y nakaupo, iniisip ko yung pangalan ko. Mata, Richard, Tesoro, Marites! Inborn po ako na Marites. Nasa birth certificate po. Kaya sabi ni Lord, yan ang calling mo. Magiging Marites. Pero meron naman pong good sa Marites, di ba? Gusto nyo ba ang mga senador tahimik lang? Walang comment? Hindi magandang Marites yun. Dapat sabihin nila anong issue sa loob. Kinuha na lang si Tatay Digong, tahimik pa rin sila. Parang walang nangyari. Hindi good sa Marites. Yung test ko po ay Tesoro. Tesoro po ang middle name ko. May Tesoro ba dito? Uy, meron? Si Senator Bongo po ay Tesoro dahil ang pangalan niya ay Christopher Lawrence Tesoro Go. So ako po ay, ang pinsan ko po ang kanyang inay. So nagiging uncle ako ni Senator Bongo. Sabay po kaming lumaki. Ngayon, nung naging senator po siya, nasa likod po ako, naging consultant ako sa mga health questions dahil doktor po ako. Si Tatay Digong po, nung si Kitty, sino ba yung anak ni Kitty? Sino ba yung anak ni Tatay Digong? Nung baby pa si Kitty, pag nagkalagnat yan, si Senator Bongo tatawag sa akin. Asan ka? May lagnat si Kitty. Kaya pupunta ako sa bahay ni Tatay Digong. Kahit alas 10 ng gabi, chine-check up ko. Kaya naging close po ako kay Tatay Digong habang lumalaki si Kitty po. Ibig sabihin, naging close ako kay Tatay Digong, katulad nyo, nasaktan din po ako. Ngayon, bakit ako tumatakbong pagkasenador? Dahil gusto ko pang tulungan si Senator Bongo. Dahil dito sa Pilipinas, hindi talaga priority ang healthcare system. Priority ba ang healthcare system sa Pilipinas kung kinuna ng 90 billion ang PhilHealth? Hindi. Priority ba yun? Kuna ng 90 billion ang PhilHealth? Para sa inyo yun. Priority ba ang healthcare system kung siniro ang budget ng PhilHealth? Hindi. Alam nyo dun sa kakilala kong taga-Brazil, sabi niya, ang Brazil at Pilipinas, halos katulad lang, third world country. Pero kung ma-admit ka sa Brazil, libre ang iyong hospitalization. Third world country. Tayo, hindi maging libre kasi mahirap lang ang Pilipinas. Di ba yan ang sinasabi sa atin? Hindi malibre kasi mahirap lang ang Pilipinas. Pero nakakita tayo ng mga video, ang mga ayuda, 1, 2, 3, 4. Di ba ang sakit nun? Na nagbigay sila ng madaming pera sa mga taong walang sakit. Pero nung oras na ikaw ay nagkasakit, yung excess mo hindi kayang bayaran. Dapat yung binigay sa mga walang sakit, pondo sana yun. Para kung tayo ay magkasakit, maging zero balance yun. Agree ba kayo? Payag ba kayo na hindi na kayo tatanggap ng ayuda? Pero kung ma-admit kayo, libre. Ang malasakit center ni Senator Bongo nasa public hospital, correct? Pero ako po'y nasa private hospital, hindi po ibig sabihin na ang na-admit ng private hospital ay mayayaman. Agree ba kayo? Hindi ibig sabihin na private hospital kasi mayaman. No, maraming nagpapa-private hospital dahil doon yung doktor niya or puno ang public hospital. Ang kawawa, yung pauwi na ang pasyente, ang laki ng bill. Ngayon, lalabas pa yung pasyente
para pumila sa congressman para tulong sa kanya. Ang plano natin, kailangan yung mga fund na yon dapat ilagay sa hospital para hindi na sila lalabas at pipila sa congressman. Agree ba kayo doon? Importante talaga ang healthcare system. Kasi po, kung tayo po ay safe ang ating kalusugan, hindi tayo matakot magpa-admit. Kahit simpleng tao lang tayo, kahit mahirap lang tayo, ang pakiramdam natin po ay mayaman. Agree ba? Kaya nga, ang tinatawag po doon ay health is wealth. Kaya importante na tututukan natin ang kalusugan. Sa kabila ba na kampo, may doktor ba silang kinuha na magsesenador? Wala. Wala silang plano na ayusin ang ating healthcare system. Ang ginagawa nila, inuubos nila ang pera ng healthcare. Hindi priority sa kanila na ikaw ay hindi makabayad. Iyak na ang lola mo kasi kulang ang pangbayad. Sasabihin lang na walang pangbayad ang gobyerno itulong sa iyo, pero nakikita natin ang daming pera sa ayuda. Ang priority ng gobyerno ito ay hindi ang healthcare system. Ang priority ng gobyernong ito ay manalo lang sa eleksyon. Agree ba? Ang ginawa nila sa pera natin ay ginawang pang-ayuda para mabango sila, para botohin nyo sila. Kaya ang suggestion, tanggapin nyo po. Pero dapat ang botohin nyo pa rin ay ang Duterte! Duterte! And of course, walang iba kundi si Congressman Bong Sultan! Yan po ang mga dapat niyong botohin. I-arrange natin ang pondo ng gobyerno. Sabi na dapat yung mga pabigay sa DSWD yan dahil yan para lang po yan sa nangangailangan. Pero tayong mga walang sakit, tayo po ay magtrabaho para po umasensyo ang Pilipinas. Hindi po tayo dapat umasa ng umasa lang. Correct ba? Bubutuhan niyo ba ang lahat ng Duterte? Pipili ba kayo doon sa kabila? Ihahalo niyo sa Duterte? Tama, huwag niyong pumili kahit isa. Bakit? Dahil yan po ay inyong statement. Yan yung protesta ninyo. Oras pumili kayo ng isa, kahit isa lang. Ang mangyayari, sabihin nila, agree naman pala eh. Hindi naman pala talaga sila galit talaga eh. Kasi may pinili naman sila sa atin eh. Kaya ang piliin nyo, straight Duterte. Dok, hindi naman kayo masyadong sikat. Agree, kasi baguhan kami. Kung gusto ng pagbabago, kailangan bago. Siyempre, ang mga bago hindi masyado sikat. Ngayon, kung bubutuhin nyo kami, sikat na kami. Tama ba? Pero ang katotohanan sa sikat, ang pinakasikat talaga, si Duterte. Sa kaya kung pipili ka na, si Duterte ba o sila? Si Duterte. Kaya ang pinili ni Duterte, ang Duterte. Agree ba kayo? Ngayon, gusto ko sanang maalala nyo ako, meron akong konting alam na sayaw. Kaya lang mahiyain ako eh. Hindi lang ako sure kung meron bang Elias na sayaw dyan. Alam niyo ba yung Elias?